Paano ba palitan ang Philippine driver license para maging isang Korean driver license dito sa South Korea? At ito ay magiging international driver license na pwedeng gamitin sa Pilipinas at South Korea. Ang pinaka step 1, kailangan mong i-apostille or apostille ba ang tawag dyan? Hindi ko alam kung ano ang pinaka pronunciation na basta i-apostille siya. Ang apostille po ay makukuha yan sa DFA sa Pilipinas. At ito ay may dalawang uri ng klaseng pagkuha ng apostille. Ito yung una ay yung personal appearance po. Ikaw mismo ang kukuha doon sa Pilipinas. At ang pangalawa po ay yung tinatawag na SPA na makukuha dito sa Philippine Embassy sa South Korea. Unahin po natin yung personal appearance. Kung ikaw ay nasa South Korea at gusto mo ikaw mismo ang kukuha doon sa Pilipinas ng apostille, hindi mo na kailangan ng kumuha ng SPA kasi ikaw mismo ang haharap at kukuha doon sa LTO doon sa atin sa Pilipinas at dadalhin mo ito doon sa DFA para magawa yung apostille or yung pag-authenticate ng documents, ito ay original. So ganun po ang personal appearance. Hindi mo kailangan gumamit ng ibang tao kapag ikaw ay uuwi ng Pilipinas. Pangalawa is yung gumagamit ka ng mga taong maaasahan mo sa pag-ayos ng documents mo. Ito ay makukuha sa Philippine Embassy doon sa Seoul, sa South Korea. Doon mo pwedeng kunin yung SPA mo or Special Power of Attorney. So paano ang procedure ng pagkuha? Pumunta ka lang ng Philippine Embassy, either may appointment or wala. Depende kasi sa panahon yan. Pagpunta mo doon sa Philippine Embassy, ay mayroon na pong format doon na nakalagay Special Power of Attorney. So, may mga checkbox kasi doon na check mo lang kung ano yung kailangan mong documents na kukunin. I-check mo lang doon yung driver's license. I-check mo lang siya. Tapos, i-indicate mo yung pangalan doon na kung sino yung mga taong inaasahan mo na mag-aayos sa Pilipinas. Kasi nga, ito ay Special Power of Attorney in behalf of you na sila po ang gagawa ng papel or kukuha in behalf of you. Yun yun. Ngayon, hintayin mo yung lumabas yung result ng SPA mo. Parang 3 days ata ang labas nun. Kapag lumabas yung SPA na yun, dalawa ang option din kung saan mo ito ipapadala. Sa taong nakapangalan doon. Either sa Korea ba, pwede mo siyang i-send dito sa address mo at ikaw na lang mag-aabot doon sa taong gagawa ng apostille mo. At pwede rin kung ang gagawa ng apostille mo ay nasa Pilipinas na, pwede pong sa embassy direkta na po ipapadala. Ilagay mo lang yung address doon at magdagdag ka lang ng bayad ng 30,000 won depende sa delivery fee. Ito na yung pinaka-procedure. Halimbawa, andun na yung papel mo. Pumunta ka sa mga main LTO na malalaki na pwede silang magbigay ng certification of authenticity na ito ay nagpapatunay na original yung license mo. Ma-verify na totoo yung license mo at hindi galing sa mga piki-piki lang. Proceed tayo sa next. Kapag andyan na yung certificate na license mo, pumunta agad kayo sa DFA. Either appointment yan or walk-in, depende sa inyo yan. In my case, nag-appointment ako dahil sa pandemic. Kailangan ko ng appointment. Nung nakuha ko ng appointment, pinuntahan agad doon. Dala na yung mga sa LTO yung certificate. Mura lang naman kasi bayad ng magkuha ng certificate. 100 pesos lang mahigit, 120 or 150. Ganyan lang po ang bayad pagkuha ng certificate. So ngayon, pag nakuha mo na yon, dalhin mo ito sa DFA para ipakita mo sa DFA na ipa-apostille mo siya para matatakan siya. Ang apostille kasi sa mga hindi pa nakaalam, ito yung Red Ribbon nung unang panahon. Binago na kasi ang pangalan. Ito na yung apostille. Kapag natapos na po ang apostille, ito ay hawak mo na ang papel. Kunwari, hawak mo na. Depende kung ilang araw lumabas kasi sa akin din 3 days din siyang lumabas. Gawa ng pandemic nga siya nung time. Halimbawa talaga ay andyan na yung papel mo. Hindi na kailangan ipadala pa sa embassy para maipapakita or papacheck. Hawak mo na ang apostille. Ang gagawin mo na lang sa next step, ito na ang pinaka-next step. Kapag hawak mo na ang papel mo sa Korea, andyan, nasa sayo na. Pumunta ka sa Dongsamuso. Ano ba yung Dongsamuso sa South Korea? Kung sa atin sa Pilipinas, ito yung barangay. Para siyang barangay ba na doon, meron kang kukunin doon na entry-exit clearance ng para siyang papel na katibayan na ikaw ay nanirahan sa South Korea. Doon mo kukunin siya. Sabihin mo lang ang purpose nito ay license. Kasama yung apostille, yung license mo na Philippine license, pati yung exit entry clearance na galing ng Dongsamuso, dalhin mo siya sa pinakamalaking LTO kung saan kang region na belong. Okay?
Halimbawa, ako ay nasa Iksan. So, ang pinakamalaking LTO kasi sa amin, sa Julabokdo, is nasa Junju siya, Junju. O, kung sino man nakarelate dyan. Basta, ganito ang senaryo. Nung kumpleto na ang papel ko, lahat-lahat, dinala ko na siya sa Junju LTO. Ang maganda lang dito, guys, walang exam na mangyayari. Kumbaga, pupunta ka lang doon, i-present mo lang yung mga papel na kailangan. Tapos, ang meron lang doon na exam is yung mata lang, yung vision or yung eye test. Madali lang, pabasahin ka lang yung ganun-ganon. O yung basta alam mo na yung basa-basa lang, madali lang sang mapasa talaga. Pagkatapos noon, ilang minutes lang ay ipiprint na yung license. Ipapakita ko sa inyo. Ipiprint na po yung license na Korean license at international. Back to back po siya. Ang nasa harap po is naka-Korean, pero ang nasa likod ay naka-English. Kaya pwede mo siyang gamitin sa Pilipinas kasi maintindihan niya ng mga LTO sa Pilipinas kung sakaling meron pong mga harang-harang, mga masama na kupay. Sige na. Masama na kupay. Pwede mo siyang gamitin. So, ganun lang talaga kadali ang pagpalit ng Korean license from Philippine driver license to Korean. Madali lang siya. At ang bayad naman sa pagpalit ng Korean driver license ay wala pang 10,000 Korean won. Kung hindi ako nagkamali kasi matagal-tagal na rin eh. Basta maliit lang talaga ang binabayaran. Nakaprint na. At ang maganda pa dito ay hindi po kinukuha yung driver license ko. Pakita ko sa inyo. So, ito yung lumang driver license ko. Ito yung lumang driver license ko. Ganyan siya. Tapos ito naman yung pinalit niya. Back to back yan. Ganyan. Basta naka-English yung likod at saka naka-Korean yung harap. Okay? Ganyan siya. Saka ito yung original ko na license sa Pilipinas. Ito yan. Sana matakpan. So kung kayo ay nagbabalak magbili ng sasakyan dito sa South Korea, dapat ay meron po kayong license kasi dito hindi biro po kapag kayo ay nagka-violate ng rules and traffic dito sa South Korea. Much better kung meron po tayong mga driver license para in case of emergency, mga accidents, ay safe po tayo. Sana po ay na-gets nyo yung pagpaliwanag ko kasi hindi po ako talaga marunong mag-Tagalog. Na-request na po kasi ito ng ating followers sa YouTube na mag-Tagalog kasi hindi sila nakakaintindi ng Bisaya. So, maraming salamat po sa inyong time sa pagpanood ng aking video at don't forget to, kung nagustuhan mo ito, mag-share na lang para din sa mga ibang mga kababayan natin na gusto din magpalit ng license. Salamat po sa inyo lahat. Bye-bye!